Good morning sir. Ang akong opportunity nga i-share sa imo, nakita na ako nga naadid ako nga potential nga maka-generate siyang income o nya volume pod daily is kaning gata sa lobe. Coconut milk ang sa amo is siguro same atong nganan is gata. Kay naobserbahan ako nga naa siya maayo nga opportunity kay kung mopalit ko sa merkado usahay dili ko kapalit og lobe or gata, especially kung kanang rush hour na padong mga alas 5 pa alas 7 sa hapon, halos magdungan tanan nga mamalitay. So ang mopalit mo pila gyud, ang dili ka hulat di na lang sila mopalit og gata. So nakita na akong opportunity nga why not naa na tay ready daan nga gata. So para ma-preserve ang gata kasi dali siya madaot, so atong i-process siya into frozen. So simple lang atong packaging sa karon, gamit lang ang kaning ice water nga plastic. So naobserbahan ako sa probinsya na may kanang nagabaligya og gata nga naanay mga label, naanay brand. Pero ang una sa tao, pag naana mo gud sa bag dili siya fresh. So ako nakita, especially sa rush hour na sir, na mga sakyanan nga mo palitay, di man sila makapark kasi gamay ra man ang market good ang taraman. So ang nahinabo insa niya mopalit sila dili na. Pero kung natay ready nga naka-frozen siya, bags. So, pwede na to sila mabaligyan. Pwede ta makakompete. At the same time, pwede ta mo supply katong nagakagod o nagaprease pa. Kani ang mga target market nato sir. Number 1, morning sa main sa Katarman market. So, possible dire, kaya nimo kaubos dire og 200 bags per day. Then, next is sa Talisay, makaubos og 50 to 70 ka bags kaya niya ubuson per day sa kanang area. Then sa Baybay another same 50 bags. Then sa Dalakit diri sa amo banda need po og another 50 bags. Then nakapay lain nga mga kuan sa university pero wala pa nako gi-appeal siya. Mo total lang ta og mga 350 pero diri lang ta sa 300 bags per day nga sigurado gyud pinaka minimum nga kaya nato maubos sa dispose per day. Aside ana sir, naapabot tayo pwede supplyan ka ng mga restaurant nga dagko o ka ng mga karinderya. So another po na sila, daily man na sila nagkonsumo o also bakeries. Ang next na ko i-present sir kung pila atong kitaon ani nga tuno or aning pinuga nga lubi. So diri sa Katarman tag 30 pesos na ang kanang pinuga sa sentro. So ang usa ka lubi nga dagko mo produce siya og tag 2 ka bags. Pero ang average niya lubi kanang sakto-sakto lang, 2 ka lubi maka-create siya og 3 ka bags. So kung diri ta sa 2 ka lubi sir, na average niya size sa 3 ka bags, i-times nato na siya tag 25 pesos lang atong baligya. So mukita ta nag 75 pesos. So ang atong puhunan ana, kung diri ta mo palit lang sa merkado na mahal ang lubi diri. So para makakuha ta og dako nga income, mumalit ta dito sa punuan. So kaya kinahanglan kita naatay ka ng sakyanan dito, mapalit lang nato og 13. Kung medyo barato mapalit nato og G's. So 13, dili sa 13. Then mo-add lang ta nag 2 pesos sir sa atong sa gasolina kung natin sakyanan. So bisag ino ta 15 pesos. So 15 pesos ana sa 2 ka lubi sa atong puhunan, narana sa 30 pesos. Pero ang iyang output nga ma-produce mabaligyan nato pag mabaligyan na kani nato, yung output is 75 pesos. So every 2 ka lubi sir mo ganan siya ta nag 45. So ato na sa i-divide kung pila gyud ang kitaon per lubi. So at least 22.50, 22.50 ang atong kitaon kada lubi. So atong punan is only 15 pesos. So kung ganina yung ko mo target lang tag 300 ka bags or kana siya na nasa sa 200 ka lubi nga atong kaguron o niya atong pugaon. So kung ang kita niya kada lubi is 22.5 pesos, so mo ganan siya ta o mo gross ta nag 4,500 kada adlaw. Kanang 4,500 sa niya gross kung ato na sa time sa 30 days, mo gross tag 135,000 kada bulan. So sa pinakaubos na nato nga computation, ang atong nidra dia is at least natay 2 ka tawo nga mukagod og mupuga. Then usa ka driver nga mukuha sa mga lubi
dito sa punuan, mga nasa 20 kilometers. So na ako'y daghang kailang nga pwede ta makakuha og lubi nga makapalitag barato. Tapos ang kana pong driver mo po na mag-deliver dito sa atong mga pwesto. So ako na explain na later. Ang kaning duha ka tawo nga magpuga og magagod sir. So bisag sunduhan na nato sa lag 400 pesos pugo sa ka driver. So 400 times 3 mga 1,200 itong gasto. Pero kaya pa na nato na i-minimize. So sa 4,500 nga kita o na to i-minus nato ni 1,200. So naatay 3,300 pesos nga net every day. So if times na nato sa 30 days, so napunta kita o niya 19,000 per month. Ang capitalization nato ani sa nga need sa akong estimation is medyo durda ko, pero kadaghanan ani sa amount is mga do sa sakyanan, sa renta or sa pwesto nato. Ang capitalization or ang rotating capital is gamay ra. So first need ta sir og multicab or kanang sakyanan nga atong magamit service mamalitay dito sa mga punuan or sa mga farmers. Kay kung diri magud na mapalit og lubi sa sentro na kanang gi-deliver na, ang baligyan nila is 20-25 pesos kada buok. Kung dito sa punuan kaya na nato mapalit og 3C sa karon, pero pwede pa na nato mapaubsan. So ang ako direct estimate sa multicab kana na mga multicab siguro kasi kanan na sa 150,000 or 100,000 Then panduha need gyud ta sir og kanang pwesto. Na ako nakita niya bakante nga lote. Mga naa siya sa mga 60 square meter. Nya sentro gyud agyanan siya sa dalan. So tanaw na ako, pwede na to rintahan siya, nakaistorya na akong tag-iya. Pwede na to rintahan sa 5,000 kada bulan. Pero kailangan na to i-develop ang area, meaning butakan na to balay, kanang atop dito ta mo process, dito ta mo kagod. Kasi kung dito mangkod sa sentro sa sa market, gamay dito ang pwesto Unya kani siya kaning loteha, pwede po nato ni mabutangan pag lahi nga product nga atong pwede i-pwesto maka-generate og line income. So naapa ko'y gibutang dire nga other nga pwede to ibaligya aside, so magamitan ning pwesto. So ang budget ani siguro ko dako na ning 100,000 sir. Makahimo tag atop tapos makakontag on nga electricity, then bantulo ang coconut. Need na to nga capitalization sa pambay and sale, mampalit sa punuan ng lubi, at least natay 100,000 ani ay butang. So kani mao ta mamalit ani tag 400 500 pieces nga lubi ipalit nato kay di man na dayon madaot ang lubi. Then mangumpra ta sa bisag area, so from time to time mamalit ta, so mao na tong gamiton. So dito atong palit is only 13 pesos So kana siya sa kadlaw makahakot ang multicab og 300 500 pieces or kung kaya ni 800 pieces. So pwede ta palit. Then dito na lang sa atong katong area nga himuan na to pwesto, dito ta mo hugasan man nato before nato buakon, hugasan, limpyuhan, then pagbuak na hugasan na po before siya kagoron or before siya pugaon. The next nga capitalization diha is nagkuha ko diri at least 150,000 morning mamalit ta og mga root crops sir aside sa lubi na para ato ibutang sa atong mga pwesto para dili malugi pud atong rent or maka-generate og bag-o nga income. Na ako na istorya diha sir sa kuan, ang atong mahimo nga pandugang diha nga kuan, ang dungan nga produkto is kanang saging gikan sa Bukidnon or diha banda sa Mindanao. Naay mapalitan ta diha sir 10,000 o sa ka-elf na meaning na na sa 6,000 kilos. So imo na divide ang kanang 10,000 pesos so, sa 6,000 kilos, mahugra na napalit na to wala mo 2 pesos per kilo. Ang tracking ra diha sir ang medyo taas. Kani sir ang iyahang kuan computation ana sa saging. Pagpalit nato dito sir, naman po dito kamote. Ang kamote dito is nasa 16 pesos lang ang kilo kanang mga nindot nga kamote. Diri sa amo karon ang baligya karon sa kamote, ang retail na sa 50 or 60. So kung 14 pesos dito, tracking mo abot ino lang maximum of 5 pesos per kilo. So
kaya na to makakompete kasi nara sa 19 or 20 pesos ng puhunan. So pwede ta makabaligya. So mo na nakita nga pwede mo generate sir. Ang pinaka main na to nga source is kaning tuno, kaning gi-press niya lobby. And diha by diha sir, natay lain nga opportunity, especially kung halimbawa mo balak na tagpalito nato ang mga kopra dito, at least maka-establish ta mga source. So pwede na to puhon kanang mga palitan na to o mga lobby. Pwede na to mo palit pang kopra. So akong estimate dire sir, kung halimbawa palito ni nato tanan ang capitalization ani para maka-start around 500,000 sir pesos. Ang preparation sir mao ni siya 2 hours humana nagkagod tanan, dinang pag-press another 2 hours, so 4 hours humana na siyang 200 nga lobby nga atong gina-target. Pero kung ang demand is magdaghan, so pwede man ta mo add diha og kaguran or add ta og tao. I think sir kaning 4,500 nya gross pwede pa nato ni mapadako gross income kada adlaw kung modako na ato mga supplyan. Kasi tanaw kaya ta maka-distribute aning 500 ka plastic kaya frozen. And sa napay mga dagko po nya lugar like university kana mga restaurant pwede nato napahaturan. So mag-marketing lang ta.